linya na, ukol pa rin po ito mga kapatid. Dito nga po sa gagawin ng Department of Agriculture, simula po sa susunod na linggo, magiging 20 pesos po per kilo ang presyo ng bigas, pero sa mga piling rehiyon lamang po yan sa Visayas. Sir Leonardo Montemayor, ang board chairman po ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated. Magandang umaga po, sir. Yes, good morning, DJ. Good morning din po sa ating televiewers. At I hope kasi kasamang Ted ay nandyan din. Opo, salamat na marami. Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Good morning, sir. Thank you po for being on the show. Sir, ano po ang inyong initial reaction dito nga po sa naging pahayag po ng DA na pagbebenta po ng bigas? Ito po ba sa tingin ninyo ay kumbagay pang matagalan at makabubuti po para sa ating mga magsasaka? Medyo timing po yung issue kasi kahapon at hanggang ngayon, dinataos po namin yung aming taunang konbensyon dito po sa Federation of Free Farmers, FFS, at yung aming magsasaka party list. So matagal po namin tinalakay itong balita po na ito. Several points po, no? Yung unang reaction po namin, welcome po sa amin itong announcement na magkakaroon po ng trial implementation sa pagbebenta po ng bigas ng National Food Authority, 20 piso bawat kilo sa ating pong mga nangangailangan na kababayan dito po sa Visayas. So that's good. It will help our people cope with the prices of commodities, especially po ng bigas. Ikalawa rin po, ang po namin, ang pahayag po sa ating pamahalaan, lalo na po sa Department of Agriculture, sana po na-consider nila o i-consider din po nila ang potential po na impact po nitong murang bigas ng NFA sa presyo po ng palay para sa ating mga magsasaka. Because 20 pesos per kilo rice from NFA, ang katupas po niyan sa presyo po ng palay sa farm gate is about 10 pesos per kilo. Ikumpara po natin yung 10 pesos per kilo ng palay sa production cost ngayon ay isa about 15 pesos bawat kilo. So kung yan ang magiging posibleng epekto po ng mababang presyo po ng bigas sa presyo po ng palay at 10, malulugi po yung paro natin ng 5 pesos bawat kilo po ng palay niya. So ano po yung mga countermeasures na inihahanda po ng DA para ma-avoid po yung ganyan klaseng pangyari. Ang third punto po dito, DJ, sa Ted, it's a question of sustainability, lalo na financial. Kasi namimili po ang NFA ng palay ngayon at about 23 o 24 pesos bawat kilo. 1 kilo po ng palay. To produce 1 kilo of bigas na ibibenta po nila ng 20, the NFA will spend about 37 pesos. Kasi you need mga 1.6, 1.7 kilos ng palay na binibili po ng NFA, let's say at 23 pesos to produce 1 kilo of rice. So that 1.6, 1.7 kilos times 23, magiging kuwan po yan, 37 ang gastos po ng gobyerno, ibibenta ngayon at 20. So every kilo po na ibibenta po ng NFA sa mga consumer, lugi pong gobyerno ng 17 pesos. Ilan po ba ang consumers sa Visayas ang tinatarget po na makikinabang dito sa mura? Let's say, I'll give a ballpark figure, 1 million pan po. Mahirap na kababayan natin sa Visayas. So every day, magbibenta ka ng 1 kilo, malulugi po yung NFA ng 16, 17 pesos per kilo per consumer. If you multiply that by 1 million consumers, in my rough estimate, that's a daily subsidy po o pagkalugi ng 17 million pesos a day. Dahil isang buwan po, 30 days po yan. So isang buwan na lang, mga kalahating bilyong piso na po ang gugulin po ng gobyerno po na saka pagkalugi times 12 months. That's 6 billion pesos in my ballpark estimate just for the Visayas. Gusto yata ng presidente hanggang 2028 yan . Yes po, oo, yun ang sinasabi. Times 3, di magkano po yan ng close to 20 billion. What if you do it nationwide? Ang laki po ng budgetary expenditure ang kakailangan po dyan. Of course, the question arises, DJ, hindi kaya part of that malaking gugugulin, better spent po yan
para palakasin natin yung productivity ng ating pong mga magsasaka para mapababa din nila yung kanilang production cost. And in the long run, we can now sell na without too big a subsidy from NFA ng bigas na lalo pong mababa na halaga. Yun ba? Ganda po ng mga sinabi ninyo. Nagkaroon po ba ng kahit kaunti man lang na paramdam galing sa DA, pagtatanong sa mga grupo po ninyo, yung mga kasama nyo po dyan sa Federation of Free Farmers, bago po sila magpatupad nito, kung ito nga po ba ay magiging realistic at ano po ang implications ito sa mga farmers natin? As far as I know, wala po. Mm-hmm. Pero I think, although even without the consultation, ang tutok ko, ang isa sa pangunahin, if not the principal na rason dito sa 20 pesos na programa ngayon, ang problema talaga ng National Food Authority, hanggang ngayon, punong-puno pa rin yung kanilang bodega ng mga palay sa bigas na nakaimbak po dyan. So, hirap na hirap pong NFA sa nakarang mga buwan na makapili ng bagong palay, harvest, mula po sa ating farmers. Kasi puno ang bodega eh. In the meantime, over time, siyempre, lumuluma, yung iba dyan, baka nasisira na yung bigas ng NFA. So, I think they really have to find ways na ma-unload yung kanilang stocks. Hindi po kasi naging mabisa yung pagbebenta po ng bigas ng NFA at 33 pesos per kilo sa mga LGUs in order to unload the stocks nga. Despite the fact nagkaroon po ng Rice Food Emergency Fund Declaration, I think sometime in March. Napakatumal po ang benta po ng NFA ng kanilang bigas under that program. So I think siguro because of the really critical need na mabawasan talaga yung stock sa NFA, kaya ito po ang kanilang ngayon. Okay. Intervention. Oo, kumbaga tahi-tahi po ito. Although aminado naman po ang NFA sa issue na yan na matumal nga daw po ang bentahan ng bigas ng mga LGU sa kanila. So Sir Leonardo, sa pagkakataong ito gusto ko lang itanong, natutupad po ba yung bilihan talaga na parang sinasabi 23 to 27 pesos sa mga farmers? Yun po ba talaga ang nangyayari? Pati yan kasi DJ matumal din because let's say sa NFA kamiling Tarlac na lang, no? Kasi recently napunta ako doon. Puno pa rin ang bodega. So kahit na gusto nilang tumulong sa mga kooperatiba na magsaka doon by buying their palay at babayaran sila ng 23 pesos sa tuyo na palay, wala po, hindi nila kaya nabilhin agad. Kasi puno saan nila ilalagay yung bagong po nila nabili na palay mula sa kooperatiba. So yan po dahilan kung bakit nagkakaproblema ngayon ng NFA. Paglalagyan po ng mga bagong stocks na binibenta po ng mga farmer. In the meantime, yung farmer o yung kooperatiba, nakakaproblema po. Paano nila babayaran yung utang nila sa bangko, etc. Kasi mababa talaga ang presyo po ng palay. Yung pong binabanggit ni Leonardo Montemayor, yung analysis niya. Walang question sa agandahan ng adhikain na ito, pero nga sa bandang dulo yung sustainability na binabanggit niya kung kakayanin ba ito ng gobyerno. Sabi ho ninyo, sir, na sa Visayas pa lang, sa inyo lang pong pag-estimate, mga 17 million pesos a day, no? Doon po sa dami ng pwede po makapag-avail nito. Paano kung nationwide na ang pinag-uusapan natin dito? Nako. Yes. Kasamang Ted, yung 1 million, that's a very rough estimate on my part. Yes, sir. Kung ilan ang yung hirap na kababayan natin. Assuming 1 million yan, baka all over the Philippines, baka siguro rough estimate ko hindi po siguro bababa ng 10 million or maybe as high as 20 million. Opo. So, i-multiply kung 20 million, i-multiply mo 20 times. Yung budgetary cover na kakailanganin to sustain yung losses po. Malaki ng kakailanganin dyan. At saka yung sinasabi po mismo sa official na pahayag ng DA kahapon, mga nasa 4.5 billion ang paunang pondo para dito for Visayas alone. Yung pong 4.5 billion na iyan, ilang linggo lang yan?
We have to compute against the number of one kasi. Ilang beneficiaries eh. Oo, So, opo. so I don't know if 1 million is the initial target Opo. ng Okay. NFA Visayas. So, opo. Opo. Sige, so sa pangkalahatan po kaninyo, mas maganda nga sana kung maliban dito sa subsidiya para sa consumers, ay magkaroon na mas malaking subsidiya para sa farmers. Sa adhikain na eventually, bumaba yung cost of production kasi nga yan ang pinanggagalingan ng lahat ng kwentada sa presyuhan ng bigas sa merkado. Ngayon ho ba, sir, may impormasyon ba kayo? Gaano ba lang kaliit o kalaki yung subsidiya sa ating mga farmers hango din po sa RCEP na probisyon ng batas? Medyo napawasan kasamang TED kasi maalala mo nung July of last year, ipinilabas yung Executive Order number 62. Nabawasan po yung taripa ng bigas, imported rice, from 35 to 15%. So, dumiit masyado yung collection po ng Bureau of Customs. I think by about, estimate namin, mga 16 billion pesos. 16 na bilyones na piso po since July of last year. Supposed to be under the RCEP, napupunta yan sa mga pamamahagi po ng makinarya, ng PhilMec, yung pag-distribute po ng mga subsidized o libreng binhi, pataba, murang pautang, libreng pagsasanay, nawalan po ng 15-16 billion pesos. Na sana po nagamit yan para mapalakas po yung productivity po. At saka yung pagbawas po sa production cost ng ating mga farmer. Oo nga po, oo nga. Kasi nga din, hindi naman maitatanggi, meron po mga kooperatiba na benepisyaryo ng mga subsidiyang ito and they really appreciate itong pagbibigay nga po ng binhi na libre at maging mga pataba at ilang po mga makinarya. Pero sa ngayon ho ba, sa inyo pong hanay, meron ba kayong informasyon? Mga magkano ba talaga ang kakailanganin natin sa bawat taon para po matulungan ang lahat ng mga magsasaka ng palay para po mapababa ang production cost nito? Sabi ho ninyo, more or less ngayon kasi 15 pesos per kilo ang production cost po ng palay. Nako, kung pag-usapan natin yung overall na requirement. Sa patubig na lang, yan eh. Hundreds of billions of pesos yan eh. Para magkaroon tayo ng talagang sustainable na affordable presyo ng bigas base po sa napalit natin ang production cost ng ating partner. Malaki ang requirement. Unfortunately, kulang na kulang po yung pagdagdag sa pondo po ng NIA o ng DA in order to really push that that process forward. In fact, nagkaroon pa nga ng problema yung mga aprobado na sana ng Congress na budget for agricultural productivity, may malaking bagay pa natanggal at inilipat po sa program funds eh. Dahil napunta sa mga ayuda programs. So, sayang po na for short-term programs under the ayuda, mukhang nasa sakripisyo po yung mas longer-term sustainable agricultural food security programs natin. Opo. So again, sa ngayon po Leonie, kung ating pong Leonie, pag-uusapan natin to ng kumbaga sa macro perspective. Ngayon, ito pong ayudang itong subsidiyang ito para sa consumers, no? Pero meron na lamang nalalabing 3 taon ang Marcos administration. Sa punto ng budget ng DA na kanila pong itong kasi kasalukuyang budget, nakita ho ninyo, di ba, binawasan pa, no? At napakaliit po. Pero sa nalalabing 3 taon nila sa pwesto, hanggat hindi po nabibigyan ng malaking halaga yung subsidiya for the entire farming industry, particularly rice, hindi matatapos ang term ni Pangulong Marcos na ganito pa rin po ang cost of production. As in, parang wala ka nagawang dent sa usapin po ng productivity ng ating rice farmers. Opo, tama po kayo. So it requires really, bukod sa tamang pondo, budget,
sustain dapat ang implementation ng iba't ibang mga programa sa patubig, pag-introduce ng solar powered irrigation para mabawasan po yung gastos din po sa pagpapatubig, yung greater use maybe also of mga organic and biofertilizers to bring down production costs. So lahat po nitong mga interventions kailangan po natin at dapat gawin agad ngayon. Hindi naman kasi natin kayang tapusin agad kahit na in the remaining 3 years yung mga malalaking problema But at least, magkakaroon po sana tayong magandang umpisa. Well, nagsimula naman sila sa unang taon di ba? So, dum pala, kasi po, 6 na taon nga ito, di ba, na panunungkulan. Unfortunately nga po, dum pa lang sa budget ng DA. Ngayon pong 2025, yung pong kanilang budget na bawasan pa ng 20 billion, mind you. Ito, per record mismo po nitong BICAM report na inilabas po, na aprobahan ng Presidente. So, ano ho ba ito? Ito ngayong decision ng Presidente at maging ng DA, with all due respect, hindi kaya mas nakatuon sa politika ngayon sa usapin po ng cosmetics para ho lamang sa para alam niyo, hindi ba itatanggi ito ang Leonie, di ba? Yung nagdaang ratings niya na bumabagsak. Ito pong usapin ngayon ng halalan, yung pangako hindi matupad, and then eto, may subsidiya ka para sa consumers, pero sa totoo lang, talagang kulang na kulang yung tinutulong mo doon sa mismong dapat na unahin tulungan ang mga rice farmers. I think, kasama itong 20 pesos na programa ngayon, I think ang principal na dahilan, yung problema po ng NFA na punong-puno pa rin mga bodega nila. Tapos, hindi po na ipapalabas, nagiging mas luma, and the longer you wait, mabubulok po yan. So, lalong mas malaki ang lugi ng ating pamalaan at hirap na hirap pakabili ng palay sa farmers natin. So, I think that's the most major problem or reason. Ngayon, siyempre, if you sell now at 20 pesos rice, mas mabilis siguro ang pag-unload. Ano? Okay. At magkakaroon ng kaakibat na, kumbaga, side benefit na matutuwa yung mga tao. Okay. Lalo pat parating na po yung Maya 12. So, kumbaga, it's like it's a side effect. Opo. The principal intention to decongest NFA. Opo. Ayun, opo. I mean, to say it nicely, kumbaga, you are hitting more birds in one stone, no? Opo. Nalulutas mo yung problema ng overstocking sa mga bodega ng NFA. Nabibigyan mo na mas murang bigas ang mga consumers, and then eventually yung appreciation na ng mga Pilipino dito, no? Opo. Yun na yun. Opo, yes. Okay, sige. So, in parting po, Leonie, kaninyo, no? Walang questions, adhikain ng programa, maganda po ito. Pero at the end of the day, kaninyo, yung effect nito sa farmers, di ba? Yung presyuhan noong pong palay sa mga kanayunan. Paano po ang inyong ano ang inyong mensahe sa NFA, sa DA dito sa puntong ito para ho natin masiguro nga na hindi naman sa bandang dulo babaratin na yung farmers natin, lalo na po ng mga traders, no? Kasi maraming mga lugar wala namang NFA buying station, kaya ang punta po ay sa traders. Go ahead po, sir. Ina-appreciate naman po namin itong concern nila Secretary Laurel, mismo ng Presidente, na mas makaabot po yung more affordable rice sa ating mga hirap na kababayan. But on the part of DA talaga, ang dapat pangunahing mandato nito ay mapatas talaga yung ating lokal na production programs. So we have to do the hard work, yung irrigation, ayusin yung infrastructure po dyan. Then on the side of the national government, ibigay naman yung tamang budgetary support. Wag pong mawawala sa mga ayuda-ayuda dyan na wala naman pong permanent na impact po yan sa ating agricultural productivity. So, bottom line, sir, ay sasalaminin pa rin ng gobyerno, ng administrasyon, yung kanila pong sinseridad sa usapin po ng pagpapaunlad sa ating agrikultura sa kanilang pambansang budget.
well, yung effectiveness po talaga ng mga Opo. programa Opo. para Opo. magkaroon ng tunay na solusyon sa ating matagal ng mga malalaking mabigat na mga issue po sa agriculture. Opo, yung budget and then yung pagpapatupad, yung paggasta sa budget na ito, kaninyo, Ka Leonie. Opo. Yes. Opo, yes. Tama po yan. Okay, sige po. So salamat na marami sa inyo pong panahon at ang inyo pong matalinong pag-aanalisa sa napaka-importanting isyong ito. Mabuhay po, sir. Salamat na marami. Thank you, Ted. Thank you, DJ. Opo, Salamat po. si former Agriculture Secretary Leonardo Montemayor.